sarap tulog sa damit ni ate ah. Ang sarap tulog yan. Ay, namiss talagang ate. Hindi natutulog pag wala ang damit ng ate. Ay, tawawa yan pag wala ang ate, oh. Tawawa. At sad-sad niyan. Ay, lungkot ng bebe pag wala ang ate. Ay, sarap tulog niya katabi ang damit ng ate, oh. Uy, talaga amoy-amoy pa niya ang damit ng ate. Tawawa naman. Grabing miss ang ate niyan. Pang ilang araw nang walang ate? 3 pa lang. 3 araw ka pang magtitiis, walang ate. Wala kang kukulitin. Ah, yan. Yan sa damit ng ate, oh. Nilagay ko dyan para siya ay makatulog at hindi natutulog kahit hating gabi na. Ay, talaga naman yan. Arte, oh, talaga tinagapang damit ng ate, oh. Oh, talaga naman yan. Kulit. Kulit niyan. Hindi kasi siya guys nakakatulog sa gabi. Panay lang ang ingit niya dyan tuwing magbubukas ng gate. Akala ang ate na niya kakahol. Tapos nai-stress. Kasi nga kahit madilim na hindi siya natutulog. Kaya nilagyan ko siya niyan. Parang baby. Dan naman ang higaan niyan bebe ko. Damit ng ate, oh. Sobra. Arte. Ayun nga guys. Bumangon na tayo. Nagpalit ako ng basahan. Tsaka andito pa rin yung damit ni Klang. Kasi nga hindi makatulog yung bulinggit na yan. Yan. Andito na kayong lahat ah. Huwag iihi. Napalitan ko na rin yan. Napalitan na rin natin yung pads. Yan. Hindi ko pa kinukulong yan kasi hindi pa. Habang nakababad yung bakit ngaw-ngaw yan? Ha? Masigla siya pag araw na ganito. Itong mga nasa sapi ng upuan ay pinapalitan ko rin. Kasi kapapalit ko lang nito guys. Kung hindi ko lalagyan nito. Sobrang baka araw-arawin ang magpalit nito. Hindi ko kakayanin yung magpalit ng sapi ng mga upuan. So, dyan lang naman sila humihiga. Yan. Dyan. Ito lang ang pinapalitan ko. Araw-araw. Araw-araw yon. Kasi nga dito sila natutulog sa upuan. Di ba alam mo naman ang aso, kapag nasa ibabaw ng upuan, andyan na yung naglilinis ng kanilang katawan, pati pusa. Siyempre yung mga laway-laway nila naiiwan. So para hindi mangamoy ang aking bahay at mangamoy ang aking upuan, agad-agad. Kasi weekly ko naman tong pinapalitan or basta may amoy na. Malalaman mo naman kung nangangamoy na ang excuse me, loob ng bahay. Kaya ayan. Pero sa ngayon, araw-araw kong pinapalitan yung mga tinutulugan nila. Kasi ayan o, tingnan mo. Kung hindi mo papalitan yan, ayan. Lagi sila dyan. Makikita mo na lang galing sila sa mga sulok. Peng-peng! Chupaw-paw! Anong ganawa mo dyan? Hinanap kita sa labas. Kala ko nasa ilalim ka na naman ng kulungan. Andyan ka naman pala. Ay! Nilusob agad ang mama. Ayan. Ay, may nagkakaraoke pala. Atin mo nang patayin. So, ayan, may nagkakaraoke. Ay, may nagpapatugtog sa kapitbahay. Kaya, malis muna ako dun sa may sala. Kasi dinig na dinig. Kape muna ako, guys. Sa aking paboritong mug na may chips na. Ayan. Asa na ba yung chips nito? Ayan, may chips. Favorite ko kasi ito kasi malaki. Parang kasing laki ng maliit na pickle. Habang ang aking mga... So, ayan, para hindi na kailangan ng palaman. Sasawsaw ko na lang yan sa kape. Sino sa inyong mahilig magsawsaw ng tinapay sa kape? Ako ganun ako sa umaga. Minsan nga hindi na ako nakakapagkape dahil sa busy ko dyan sa mga yan. Ayan guys, o pag ako magkakape or nandito ako sa may mesa. Ayan ay mga nakatanghod na lahat yan. Choco! Ay, si Kisame, oh. Si Choco ay busy maglinis ng sarili niya. So, yun lang muna guys. Kasi nga, malakas talaga yung nagpapatugtog sa kabilang ibayo.
Ayan, wala pa rin humpay yung nagkakaraoke, guys. Kanina malakas na tugtog, ngayon nagkakaraoke na sila. Di ba isang, asan si Siopaw? Isang, asan si Siopaw? Asan si Siopaw? Isang. Mas malaki na si Siopaw sa'yo, pero binabardagol mo pa rin. Yan, wala na si Siopaw dito. Ay, ito narinig niyang pangalan niya, o lumapit. So, ayan guys, tapos na tayong magkape. Naubos ko na yung isang pitsil ng kape. Ayan. Yan, sinawsaw ko yung tinapay, may mga mumu pa sa lalim. So, ngayon, tutuloy na natin ang paglalaba. There. Basahan nyo lang yon. Kung dami ko araw-araw na basahin, araw-araw may labahin. Mamayang gabi may ibababad naman ako. So, ayan, yung mga nagtatanong ano bang ginagawa ko sa maghapon. Ayan nga, naglilinis ng paulit-ulit. Mamaya ibababad ko itong nasa kanto ng upuan ako, itong sapin. Yan. Yan. Kasi laging iniiya ni Habayan eh. Yan. Ito mga bago pa to. Hindi pa yan naiiyan. Tsaka itong aking hinihigaan. So dito lang tong damit ng anak ko, hindi ko pa yan nilalaban. Kasi nga si Choco hindi makatulog sa gabi. Lalabahan ko siguro yan pag bumalik na yung anak ko. Galing sa kanyang paglalagalag. So, ayan, bago dumating ang anak ko, ito namang mesa niya ay lilinisin ko. Kasi sa totoo lang guys, ayan, ang daming balahibo ng aso. Oh. Yan, daming balahibo ng aso. So, araw-araw yan. Lalo na pag nagpapaandar kami ng aircon. Andyan lahat ng balahibo. So, ayan, si Axel. Yung abo ni Axel yan, oh. Hello, Axel. Love-love ni Mama Yarn. Love-love ni Mama Yarn. Kasama ka pa rin namin, pero hindi ka na nga lang makulit. Diyan ka na lang. Maglaro ka lang diyan kasama si God. Yan. Yan. Ang workstation ng aking Junakis. Yan. Ayan, may balak na namang masama yung dalawang yan. O, magbabardagulan na naman kayo. Ay, talaga naman isang. Mas malaki na sa'yo si Choco, oh. Hindi mo na kayang bardagulin yan. O, lalaban na sa'yo yan. Chukingking! Tarang hintay si ate niya. So, ayan. Hindi gaanong mainit ngayon, guys. Ilang araw na. So, hindi tayo makatuyo. Kabibi. Bakit? Ayan, guys. Oh, nagsusuka si Choco. Uy. Oh, ayan. Bakit sinikmura? Masigla naman siya guys. Kaso lang ewan ko. Siguro na wala kasi ang atin niya eh. Parang sleepless kasi siya eh. Kaya nilagay ko yung damit na yan dyan. Ganon yata talaga ang mga sityo masyadong affected kapag wala ang kanilang amo. Ganyan siya pag hindi kami kompleto dito sa bahay nagkakasakit. Ayan. Masigla naman siya pag may dumadaan yung dating gawi. Panay pa rin ang kahol niya. Pero ayan nga, nagsuka. Tama na wag nang tsuka-tsuka Bebe. Oy. Sige, dadalhin na naman kita sa bed. Tutusukin ka na naman doon. Siguro sinikmura guys. Sana sinikmura lang. Yan. Kaya ang damit ng anak ko nandyan. Kasi nga, wala siyang tulog. Umalis yung anak ko 16. So 16 ng gabi, wala na siyang masyadong tulog. Kaya naisip ko, gayahin yung, ilagay daw yung hinubad sa higaan para makatulog. So ayan ginawa ko, nakakatulog naman siya. Kaso, ano na bang petsa ngayon? 16, 17, 18, 19. Pang-apat na araw, ayan nagsusuka naman siya. Parang hindi naman siya matamlay kanina. So ayan, pakainin ko na siya guys. Baka sinikmura lang. Sana nga. Awayin si Choco. Hindi naman siya matamlay guys. Kaya lang hindi ko alam kung ba't nagsuka. Ay naku, mahirap talagang alagaan yung mga ganyang breed. Kasi masyado silang, pansin ko lang guys masyado silang sensitive. Kapag may umaalis sa amin, hindi ka agad siya natutulog. Hindi rin siya So ito, yung pinalitan ko kanina. Lalabahan na naman natin. Yan ang dahilan guys kung bakit lagi akong naglalagay ng basahan sa baba. Para merong sapin. Kasi kung wala akong sapin dyan, di syempre, lalabahan ko na yan, buong yan. So, yun pa, lalabahan ko pa yan kasi
Inihian yan ni Hubao. May stuffed toy silang ngat-ngatin dyan. Ay, nakikichismis na naman si Hubao. May sumisigaw-sigaw sa labas, nakikichismis ka na naman. Bakit ka chismosa? Masama yun. Masama yun. Pakainin ko na si Choco, guys. Yan, palitan natin yung sinukahan ni Chocong basahan. Yan. Buti na lang marami akong ganito, guys. Kasi talagang pag marami kang aso, marami kang basahan. Sabi nga, palatandaan daw kung makikita mo ang isang bahay kung maraming aso kapag maraming basahan. So, ayan. Paghigaan nila, ayan, bilog. Tapos, yung iba, ganyan, oh. Yan. Kung mapapansin nyo, guys, ang mga basahan ko ay color coding. Pag sa wiwian nila at di ko nilalagay sa basahan, ayan, pads at saka yung mga ganito. Kasi, madaling ipas-pas para malaban. Pero pag sa upuan, yung bilog. Yan. Yan ang tips ko sa mga may aso. Ayan, oh. May tuyo pa akong isa. Yan. Yan ang aking tips para dun sa maraming aso. Bili kayo ng ganyang basahang bilog para mahigaan sila. Para kung nasa kulungan man sila o saan man sila hihiga, lagyan nyo naman ng ganon para hindi matigas. Kasi kung kahoy lang, matigas. Eh lalo na pagka may mga oldie na kayong aso, masakit naman syempre sa buto nila yung matigas ang higaan. So, yun lang. Chucho ka pa yan? Ay, isigla naman pag tinawag eh. So, ayan guys, hindi ako nakapalengke. Ito na lang lulutuin kong ulam ko ngayong araw. Ay, meron palang ganito. Pero yun na lang. Yan. Lalagyan na lang natin ng itlog. Masarap din yan sisig kaso mas gusto ko to. Ayan, lalagyan ko na lang ng 2 itlog. So, ayan ang aking lunch. So, ayan, gusto ko maraming sibuyas, guys, pagka ganyan. At gusto ko maraming, yan. Ayun ko, basta gusto ko sibuyas lang. Ayoko ng bawang. Gusto ko sa bawang kasi yung toasted. Yan, pag nagsosulo ka pala, pwede na yung kahit anong ulam. Minsan pag nandito kasi yung anak ko naawa ako pagka kung ano-ano ipapaulam kaya medyo nagluluto ako ng sinigang kasi favorite niya yun. Kaya ako kahit ano lang So ayan guys, nailagay ko na yung corned beef sa sandamakmak na sibuyas. Pero patutuyuin ko yan, ayoko nang masabaw. Gusto ko lang makuluan siya. Tapos lalagay ko na yung itlog. Susubukan ko nga yung ginagawa ng iba. Kinakrak lang. Tapos yung mga napapanood ko, ginaganyan. Ay, buti na lang hindi nasama yung shell. Basag ang pula. Yan. Ay, hindi pala ako marunong, guys. Yan. Nabasag din. Lahat basag. Hindi pala ako marunong magbuo at pula. Okay na lang. Ang mahalaga, importante, andyan pa rin yung itlog. So, ayan, pakukuluin ko lang yan. Ulam ko na yan ngayong tanghali. Kasi yung mga aso ko ay meron naman silang ganito. Ayan. Sa aso ko ay ito. Posi. O, diba? Kanya-kanya kami ng ulam. Kasi pag yung kibble lang na holistic, hindi nila kakainin yon. Or kakainin man nila pagka gutom na gutom sila. So, ayan sa kanila, o. Yan. Sa akin, ito. So, yun yung sinasabi ko, guys. Kapag may aso tayo,
sacrifice talaga. Kailangan paglaanan natin ng budget, paglaanan natin ng panahon. Kasi ang pag-aaso ay hindi kumuha ka lang para paglaruan mo dahil cute. Lifetime commitment yan. Yan ang lagi kong sinasabi. Na ang pag-aaso ay panghabang buhay na yan na nandyan. Kapamilya mo. Kung hindi mo rin lang kayang ituring na kapamilya ang aso, ay wag ka nang kumuha kasi kawawa. Katulad kanina may narinig na naman akong pinahalo dyan. Hindi ko alam kung anong kasalanan. Kasi sa totoo lang guys, itong mga aso ko lagi kong sinisermonan yan. Kikita nyo naman sa mga vlog ko. Lagi akong naninirmon. Pero yun lang yun. Never ko pa silang napalo na yung parang umaring-king-king basta sa sobrang sakit. Yung ganun yung sobrang haba. Yung prolong yung kanilang pag-iyak. Hindi ko pa nagagawa sa kanila yun. Sabi ko nga sa anak ko, saan kaya tinatamaan ang mga aso kapag pinapalo para sa ganyang iyak? Parang nababagbag yung damdamin ko pag nakakarinig ako ng ganyan. Parang nakaka-disturb ba? Talagang disturb ako kapag nakakarinig ako ng aso na gano'n ang tunog. So, yun lang guys, patutuyuin ko na lang ito para masarap. Ayoko kasi ng masabaw. Konting sauce lang. So, ito yung kay Choco guys na pagkain. Vitality. Ito naman yung kila haba, holistic yan. Tapos half rice. Tapos lalagay ko to. Itong OC. Yan ang pinakaulam ng mga yan oh. Yan. Pero pakainin ko muna si Choco kasi nga nagsuka. Choco oh. Nilagyan ko ng hard boiled egg guys. Para kainin niya. Walang asin yun, wala lahat. Hard boiled lang. Yan. Kain na. So, eto na yung aking ulam. Luto na guys. Wala na siyang sabaw. Mantika na lang niya. So, kakain na muna ako bago ko pakainin tong aking mga dagols. Inuna ko lang si Choco kasi nga nagsuka. Okay na to, luto na. Ayan, kumakain na si Choco. Inuna ko siyang pakainin. Nilagyan ko ng hard-boiled egg yung kanyang pagkain guys para kainin niya talaga kasi nga nagsuka siya kanina. Yung hard-boiled egg pwede sa aso yun. Basta walang asin, walang betchin. Hard-boiled lang. Ibinudbud ko yung kulay pula at itim dyan sa kanyang pagkain para kainin niya at hindi siya manghinat dahil siya ay nagsuka. So, ubusin mo yan Choco. So, ayan, takpan muna natin. Kasi ang dami eh. Hindi ko makakain yan ng isang kainan lang. Ayan o, takpan muna natin. Ito ang akin na pagkain. Ayan, ayan yung itlog na nabasag ang pula. So, magkakamay lang ako guys. Kain tayo. Parang nawala na ako ng ganang kumain. Tanghali na kasi alauna na pala. So, magkakamay lang ako. Medyo basa yung sinain ko guys. Oh. Ayoko pa naman ng basa. Yan o. Ayaw ko talaga sa kanin yung basa. Pero gusto ng anak ko to eh. Parang lugaw. Pero ako ayoko. So, ayan na naman si Haba oh. Nasa ilalim ng aking hita. Hindi kita bibigyan kasi may pagkain kayong iba. Pag tao ka, saka ka nakakain ng pagkain namin. Ha? O, diyan ka lang. So, ayan, nakaabang na naman siya. Paano mo ba naman matitiis siyang ganyang mga attitude, diba? Minsan nasusubuan ko siya ng pagkain namin. Pero ito okay naman to, kaya lang may timpla to eh. Kaya hindi pa rin pwede. Kain tayo guys, kakain muna ako, nakakamay lang ako. Hintayin kong lumamig-lamig tong kanin ko kasi medyo mainit, medyo basa. Ayoko ng ganitong kanin. Pero hindi kasi ako marunong magluto ng ano eh. Hindi ako marunong magluto ng ano, kanin na yung medyo matigas-tigas. Talagang laging nababasa. Ayan. So, ayan guys, kain muna tayo.